maalala. Umpisahan niyo ulit. Hindi ko maintindihan ang sinasabi. Ano ang plaka ng sasakyan? Hindi ko alam. Wala akong alam dyan. Patay na ho ba ang asawa ko? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ano ba nangyari? Tumatawid kami. Madilim. Bumagsak siya. So, anong kulay yung sasakyan? Hindi ko alam. Madilim. Basta ang alam ko lang. Sir, tumatawid kami. Mabilis ang sasakyan. Mabubundol ako. Tinulak niya ako. Siya ho ang nasa kasaan. Siya ho nabundol. Ano? Tatahimik na lang ba tayo dito? Kumpare ko ang namatay. Pasalamat kayo, hindi na pa iimbestigahan ng kumare ko kung ano talaga ang nangyari. Tinanggap na lang nila na atake sa puso. Dok, ako, hindi ko kilala si Mr. Veron. Hindi naman ako kasi yung attending nurse niya. Dok, ganun din po ako. Hindi nga kayo ang attending nurse niya. Pero pag-check ko sa CCTV, pareho kayo nanggaling sa loob ng kwarto niya nung namatay siya. Damn it! Lagi na lang tayong namamatayan ng pasyente. Ano ba ang problema natin dito? Dok, basta po ako, gaya nga po ng sabi ko, nag-bed po si Mr. Veron. Pinaabot niya lang po sa akin yung tubig mula sa ref. Dok, ako talaga, hindi talaga dapat ako papasok dun sa room 009 kung hindi lang may nakaiwan ng thermometer dun sa room niya. Nelia, katigbak. Maupo ka. Estudyante ka pala ni Dr. Oscar. Opo. First time mong mag-apply ng nurse? Tama-tama, kailangan ko ng nurse sa Makalawa. Pwede ka na mag-umpisa bukas. I-assign kita sa recovery section. Basta talaga mo lang yung mga pasyente doon, alam mo na. At sundin mo lang yung mga instructions ko, wala tayong problema.
Gusto mo ba talaga magtrabaho dito? Good morning. Nelia, napatawag ka ni Doc San sa office ni Dr. Ray. Oh, sige. We need to explain this. It was a successful heart operation, Dr. Ray. I know, Dr. Jason. Almost 1 week ago na yung operation. Ang pinagtataka ko lang kung bakit biglang namatay si Mr. Santa Cruz. Nelia, according to you, dun sa vitals na kinuha mo kahapon, may lagnat si Mr. Santa Cruz. Yes po. Nag-inject po ako ng paracetamol. Nilagay ko rin po sa record niya na kailangan mag-inject every 4 hours hanggat hindi nawawala yung lagnat niya. Well, it's only this morning that I read about that report. And it's already late. Sana itinawag mo agad sa akin na may lagnat siya. Ang pinagtataka ko, Nakapilit ang mga mata niya. So what's the cause? Anong sasabihin ko sa asawa niya, Dr. Jason? posible pong infection kasi may lagnat. Or posible ding virus. Nelia, are you okay? Record ng bagong pasyente. Nelia, do your job properly. Focus. Well, nasa emergency room pa si Mr. Veron. Candidate siya for kidney stone operation. Kumpari ko siya, kaya please, i-monitor mo siyang maigi, Nelia. Sige po, Doc. Saang room ko po siya ilalagay? Sa room 009. Marco, tawag lang yung driver ko. Hindi siya makarating sa'yo ngayon. Papokus ko lang sa iba. Doc, Papasuyo pala ako sa'yo. Andyan yung pangalan. Ibigay mo na lang sa kanya. Ito yung number niya. Tawagan mo na lang siya, ha? sige po. Nelia. Uy, mag-spray na ako. Anong ginagawa mo? Jeff, paano kung may malas o kaya masamang espiritu sa kwartong to? Sabihin na kaya natin kay Dr. Ray. May kakaiba yung daming namamatay sa kwartong to eh. Ha? Okay ka lang? Nitong buwan lang 5 na ang namamatay. Eh, baka yung kakaiba yun yung pumapatay sa mga pasyente eh.
3 weeks ago, cancer ang kinamatay ni Mrs. Tulaw dito. Tagal na kaya may taning yung buhay ng matanda. Pero kung yun ang nararamdaman mo, baka totoo. Basta sigurado ako may kakaiba talaga dito sa kwarto. Sa kwartong to. Kung talagang totoo yung sinasabi mo na may virus doon sa kwartong yun, di sana nagkahawaan tayong lahat dito sa ospital. Alam mo kung hindi virus yun, basta may kakaiba doon sa kwartong yun eh. Tignan mo ha, lahat ng pasyente na nasa kwartong yun, inilalabas ng patay. Girl, hindi kasi imposible yun. Kasi una sa lahat, nasa ospital tayo. Tsaka may mga sakit sila. Doon nga sa floor namin, may mga namamatay din. Ako, kung makikita mo lang talaga. Kumain ka na. Sige na. Mag-spray nga tayo dito, baka may virus. Bakit? Halika na, umalis na tayo kasi may virus na dumating. Pero talaga lang ha? Alagaan mo kasi yung mga pasyente mo para hindi ka namamatayan. Katigbak, Nelia. KN for short. Killer Nurse for long. Ang yabang mo talaga. Ang landi-landi mo naman. Di bali ng malandi. At least ako, nakakabuhay ako ng dugo ng mga nilalandi ko. Ikaw, lahat ng pasyente mo namamatay. May palat ka ata sa puti. Girl, tara na. Tayo na lang ang umiwas sa virus. Sayang ang pagkain ko. Ganito na lang. Titake out mo na lang. Yung pagkain ko, ha? Good morning po. Ako po si Nurse Nelia. Ako po naka-assign sa mid-shift po. Question. Paano ang pagkain ko? At kung sino man ang magbabantay dito? May canteen naman po sa ground floor, pero kung gusto niyo po magpa-deliver, pwede rin naman po. Okay, yun lang naman ang gusto kong malaman. Nurse Nelia. Kaibigan matalik ng misis si Dr. Ray. Baka pwede naman pakitanong kung pwedeng palitan yung pain reliever ko, yung naproxen. Kasi nahihilo ka at naduduwal ako sa iniinom ko eh. Sige po, tatanong ko na lang po si Dr. Ray. Pero ngayon po, painumin ko muna kayo ng Thiazide. Sige. Nelia, sorry dun sa kantin kanina. Kwento ko naman kay Anya yung ginawa mo kasi dun sa room 009 eh. Alam na yun ang gagawin niya. Pasensya ka na. Ana, yung record ni Bonavista, pakita na sa ako. Ano siya? Dr. Ray? Magandang gabi po, ma'am. Ikaw si Marco. Apo. Ito pala yung pinabibigay ni Dr. Ray. Sige po. Bali sa makalawa na lang po, ano? Sige. Sige po. Mauna na po ako.
Yes po. Pareho lang din sa ospital na pinanggalingan ko dati. Update ko na lang po kayo next week. Sige po. Schedule natin ang operating room and let's make sure na stable ang lahat para maging maayos yung operation natin. What about after the operation, Doc? Konting pahinga lang naman, let's make sure na walang complications tapos pwede na siyang lumabas at magpahinga sa bahay. Salamat, Doc. Sige, Mare. Mauna na ako mag-around muna. Dr. Ray, okay na ba yung mga gamot mo? Yes, okay naman yan. Kasi parang nakalimutan ako. Narinig niyo ba yun? You're so weird, Nelia. Ano, multo na naman? Hindi yung parang may umuugong. Siguro gawa ng ubo at sipon mo yan. Baka infected na yung tenga mo. Bigyan kita ng antibiotics later. Dr. Ray, can I have a moment with you, please? Oh, okay. Nelia, Ana, mauna na ako. Tuloy lang yung gamot. Okay. Of course, please. Hello, Mare. Eto na, papunta na ako ng parking lot. Oo, tulog naman si Veron. Alam mo naman yun eh. Paggising nun, ako hinahanap nun eh. Sige. Eto na ako, parating na ako. Good morning po. Kamusta na ho yung pakaramdam niyo? Magandang umaga, Nelia. Mabuti-buti naman. Salamat sa pag-alaga mo eh. Siguro, sandaling panahon na lang at makakauwi na rin ako. Alam mo, isa ako sa mga dating nag-iimbestiga ng mga kaso dito sa ospital na to. Lalo na yung lalaking tinakbo dito 2 months ago na namatay. Sana kung sasabihin mo sa akin ang totoong nalalaman mo, matutulungan kita.
Bakit ang tahimik nyo? Ano meron dito? Virus? Jeff! Gimik tayo mamaya kasi birthday ni Dr. Husal. Kasama yung iba dun sa second floor. Ano? Birthday niya daw ako, San. Kayo na lang muna. May lakad pa kami ng kapatid ko mamaya eh. KJ naman ito. Bala. Nelia, sama ka sa akin mamaya. Sige, game ako. O talaga? Grabe. Magkakasundo naman pala tayo dalawa eh. Basta ganito kalimutan muna natin kung ano mang virus ang meron ka dito sa ospital. Mamaya, party-party tayo. Okay? Happy birthday, Tol. Happy birthday, my man. Party, party! Ikaw pala yung attorney ng ospital? Yes, ma'am. Grabe, yung kwapo mo talaga. Well, hindi naman masyado. Iba talaga yung lalaking macho, no? Well, how to work out. Mamaya. Bilis mo naman. Pwede bang get to know each other muna? Ha? Lasing ka na ba? Hindi ka maintindihan eh. Lala! Dude, happy birthday. Oh, dude. Happy birthday. Cheers, cheers. Woo! Party, party, everybody! Man, right. Yun na, sakit mo ha. May pupunta lang ako kaibigan. Sumama ka sa akin. May pa-birthday ako sa'yo. Uwi ka na. Sa bar lang, sa bar lang. Ay, ganun ba? Sige na, Tama na yan. Tol, well, happy birthday, bro. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday. Cheers! Come on, cheers! Yes, I'm a graduate of combined internal medicine psychiatry residency program. It is a postgraduate medical education program in the United States, which leads to board eligibility for both internal medicine and psychiatry. That is, a graduate of this residency is both an internist
as well as a psychiatrist. The program takes 5 years of postgraduate. Hello, Dr. Ray. Good evening po. Oh, sige po. Opo. Sige po, bye. Oo, tama. Isa sa mga patients ko are those with chronic pain and frequently have depression and other psychiatric syndromes that make their pain worse and harder to treat. Andiyan ba yung ito yung record ni Mr. Veron? Yes po. Diyan. Ay, dali, Ana. Good morning. Good morning po. Yes, okay na ba yung billing ko sa'yo kagabi? Yes po. Nainom ko na rin po lahat ng gamot na sinabi niyo. Oh, good. Isasama pala kita sa lineup ng operation ni Mr. Veron. Ikaw nang mag-a-assist sa akin, ha? Okay po. Nandyan ba? Anong time siya? I-double check mo sa bag mo. Tigilan mo nga ako. Paano mapupunta sa bag ko yun? Nasa braso mo yun. Hindi ba? Ikaw, alam mo, ulyanin ka na eh. Hanapin mo. Isipin mong mabuti ko sa mo nilagay. Isipin mo. Asan? Isipin mo. Oh, ito pala eh. Ito. Tignan mo gaya. Nasa iyo lang pala. Isipin mo, pati ako pinagbintangan mo. Tinatanong lang kita kasi yung isang kwintas na wala sa bag mo nakita. Ganon. Anong gusto mong palabasin? Ako kumuha nun? Hoy, mahiya-hiya ka sa sarili mo. Hindi ako magnanakaw, ano? Gago ka ba? Parang ako'y pinagbibintangan mo ah. Ang tagal-tagal ko na nagpapasa sa'yo. Tapos parang ako pa yung masama. Tatanga-tanga ka kasi tapos ako sisisihin mo. Bahala ka sa buhay mo. Gago. Init ng ulo mo ah. Gago yun eh. Na-hold up, tapos ako yung sisisihin. Ano ako, hold-upper? Ana, please proceed to my office. Yan yung papel pala na galing kay Marco. Nakausap ko na po siya at magkikita kami mamaya. Okay na daw po. Okay, good. Pakilagay na lang sa table ko bukas na umaga. Chef, una na ako. Sige, okay, ingat ah. Tapusin ko na to. Boss, wala talaga akong mahanap eh. Sige, update ko na lang po kayo, sir. Sige po. Magandang gabi po uli. Pakibigyan na lang po uli kay Dr. Ray. Ay, sige. Sige po. Marco, gusto mo bang bumerienda? May lakad pa po kasi ako eh. Mauna na po ako. Sige.
Pasok. Doc, ito na po yung papeles na galing kay Marco. Salamat, Nelia. Doc? Naniniwala po ba kayo sa multo? Ba't mo natanong? Hindi nga kayo ang attending nurse niya. Pero pag-check ko sa CCTV, pareho kayo nanggaling sa loob ng kwarto niya nung namatay siya. Basta ako naniniwala ako na hindi atake sa puso nangyari kay Mr. Veron. Grabe. Sa'yo pa talaga nanggaling, ha? Eh di ba ikaw yung kasama ni Mr. Veron nung inatake siya? Ano, Nelia? Yung multo na naman sa room 009 ng suspect natin? Andito ba ngayon sa kwarto? Gusto niyo ba talaga malaman yung totoong nangyari? Nung pumasok ako sa room 009, naabutan ko na lang si Mr. Veron na paikot-ikot sa kama niya. Nawawala yung kwintas ko. Lagot na naman ako kibit nito. Kahapon po yung bracelet ang nawawala sa inyo. Oo nga, ngayon kwintas naman. May naalala po ba kayo na pumasok dito bukod sa akin? Yan na ba yung alibay mo? Hindi yun alibay ko, Ana. Ikaw, yung thermometer yung alibay mo? Ba't kailangan mong hanapin dun sa kwarto? Tsaka ano yung nakasiksik dyan sa bulsa mo kanina pang umaga? Diba yung thermometer? Ikaw naman, Jeff. Inutusan ka ni Mr. Veron kunin yung tubig. Pero naibalik rin naman niya sa fridge, diba? So, yun na yung alibay mo. Stop your nonsense, Nelia! Inatake sa puso. Tapos, gusto ko kayong kausapin para malinaw sa atin lahat ang nangyari. At hindi tayo nagmumukhang pabayang ospital. Just imagine, dito na sa ospital inatake, hindi pa natin nailigtas. Three weeks ago, may namatay. Okay? Tapos yung nangyari kahapon, may pagkakapareho yung nangyari. Pag ako na yung papasok sa kwarto, mamatay na yung pasyente. Girl, pinasok na yata talaga ng virus ng utak mo. Kumain ka kasi. Hindi ko ano yung naiisip mo. Ewan ko sa'yo. Pero alam mo, girl, kung talagang naisip ko na, kung talagang si Dr. Ray ang virus, naku, girl, hahayaan ko siyang pasukin niya ako. Kahit everyday, every night, mayat-mayain nga. Alam mo ang landi-landi mo. Grabe. Mukha malandi agad. Kinilig. Girl, lande. Si Ana. Oh. Halatang-halata na gusto niyang mapasok din siya ng virus ni Dr. Ray. Parating na ang reyna ng kalandian. Alam mo, bumalik na tayo sa nurse station. Marami pa tayong gagawin. Huwag ka nang kumain. Halika na. Hoy, girl, hindi ako nagda-diet. Gusto pang kumain, kaya kumain ka rin. Magde-dessert pa ako, girl. Ate, sige, ikaw nang bahala. Hoy! Ano ang pagkain mo? Sige na, okay na. Kakainin ko to, ha? Bahala ka. Ay, Nelia! Nelia! Good afternoon po. Hindi ko po alam nangyari eh. Biglaan lang. Hindi siya katulad ng virus ng ibang ospital. Kasi kung virus pneumonia ang kinamamatay ng mga pasyente, ang nangyari kay Mr. Veron, biglaan. Parang atake sa puso. At doon mismo sa kwarto siya namatay. Kaya nagdududa pa rin ako.
Nelia, tumawag si Dr. Ray. Pumunta ka daw sa office niya pagdating mo dito. Pasok, Nelia. Maupo ka. Ilang buwan ka na dito sa ospital? Mag-6 na buwan na po. Nakaipon ka na naman siguro kahit papano? Medyo po. Ang totoo niyan, gusto ko lang sanang sabihin sa'yo na hindi na paimbestigahan ni Mrs. Beth yung pagkamatay ni Mr. Veron. Kasama yun sa pinapirmahan ko sa death certificate kay Dr. Josan. Mabuti naman ho kung ganun. Doc, gusto ko lang po malaman yun na kalat na po sa buong ospital tsaka sa mga pasyente yung sunod-sunod na namamatay sa room 009 at kayo po yung naging doktor. Sabihin mo nga sa akin ang totoo, Nelia. Nag-iisipan mo ba ako ng masama? May multo! May multo po sa room 009. Yun po yung pumapatay sa mga pasyente. May multo po talaga doon. May multo po. Mabuti pa bumalik ka na sa nurse station. Bukas nga pala merong i-admit na bagong pasyente sa... well, candidate siya for tonsillectomy at sa room 009 naka-assign. Nelia, sorry, isa pa. Ikaw nga ba yung nakita kong may kausap kayo na? Opo. At tsuhin ko po yun. Sundalo po. Colonel sa Army. May binisita lang po kasi siya dito. Di naman po sinasadya na magkita kami. Hindi ko alam na may kamag-anak ka pala dito. O nga po duty lang po siya dito ng 1 linggo tapos pupunta na po siya ng probinsya niya. Sige, next time, pakilala mo ako sa kanya. Sige po. Good morning. Nelia, nasa room 009 yung bagong pasyente. Bagong biktima na naman. Sinasabi ka? Hindi, wala. Pupuntahan ko na lang. Sige na. Nelia, regarding pala dun sa party kagabi,
Good morning po. Good morning. Nasaan ang bantay mo? Si Mommy? Nasa work po siya, pero babalik din po siya after work hours. Ano pong pangalan niyo? Nelia. Nurse Nelia na lang itawag mo sa akin, ha? Ako po si Maymay. Teka, parang kilala po kita. Eto, sa'yo na lang. Grabe, ang weird talaga. Uwi ka lang ba? Natatakot lang ako dun para sa bata sa room 009 eh. Simula nang dumating ako dito, wala pa akong naalalang pasyente na nakakalabas ng buhay sa kwartong yun. Nelia! Nelia! Wait, girl, pauwi ka na ba? Wow, girl, ang suplada ng peg, ha? Ano, girl? Pauwi ka na ba? Pinapasakay ko lang siya para hindi niya ako mahalata. Sa tingin ko, hindi natural death yung nangyari sa mga pasyente. Hindi ko alam kung may ibang kasabwat na tao dito. Pero nasisiguro kung may taong nasa likod ng lahat ng pagkamatay at nangyayari sa room 009. Magaling yung taong to. Magaling yung ginagawa niya. Kaya dapat lalo tayo mag-ingat. Lalo niya nakita ni Dr. Ray na pinuntahan niyo ako sa ospital. Okay po. Tatawagan ko na lang po kayo kapag may progress sa kasong to. Okay po. Sige po. Doc. Doc, Nelia. Nelia, Dr. Giusanto nga pala si Ma'am Josie, ang mami ni Maymay. Good morning po. Good morning po. Good morning. Ikaw na siguro, Dr. Giusanto, mag-explain kay Ma'am Josie kung bakit kailangan mag-undergo ng tonsillectomy ni Maymay. Ang tonsillitis po ay hindi basta-bastang sakit. Ito pa yung nakukuha sa pag-inom ng malalamig at pagkain ng matatamis. Nasusukat po ang infection nito sa pamamagitan ng ASO. At sa case po ni Maymay, ay sobrang taas po nito. At ang palagiang lagnat niya po ay isa sa mga sintomas na meron na po siyang rheumatic fever dahil nga po sa pamamaga ng lalamunan. Kapag po ang bakterya na ito na nasa lalamunan ni Maymay ay hindi natanggal, bababa po ang maga hanggang sa may ugat niya papunta sa puso at yun pong iniiwasan natin, ang mauwi ito sa rheumatic heart disease. Kung ano ikabubuti, Doc, siya natin gawin kay Maymay. Kung kinakailangan mag-undergo siya ng operasyon. Sa ngayon, ang schedule ng operating room natin ay nakabase kung gaano katagal bago mawala ang pamamaga ng lalamunan niya. Dahil mahirap po at madugo kung maga ang kanyang lalamunan at saka natin siya ooperahan.
Sige po, naiintindihan ko. Hello? Sige po, Doc. Nelia, tawag ka raw ni Doc Ray sa office niya. Bakit daw? Uutusan ba niya ako maging messenger niya ulit? Chef, di ba nurse ako? Nurse ako. Punta mo na lang kaya para malaman mo. Pasok, Nelia. Mapo ka. Si Nelia na ang bahala sa mga papeles na kakailanganin ng ospital. Nelia, alagaan mo buti si Maymay dahil walang makuha si Ma'am Josie na magbabantay sa bata. Kaya madalas, walang kasama si Maymay. Sige po. Ako na pong bahala kay Maymay. At saka yung mga papeles po kay Marco, iabot ko na lang din po. Basta ang mahalaga, maayos na yung mga papel. At Nelia, kailangan mawala agad ang pamamaganang lalamunan niya para maskat na natin ang operating room. Kasi napapayag na namin si Ma'am Josie sa pagpapa-opera kay Maymay. Di po ba, Ma'am Josie? Sige po. Sorry na, huwag ka nang magalit. Alam mo, ikaw, loko-loko ka talaga minsan, no? Dalawa to, nakita ko. Asa yung isa? Ito, akin to. Mataas ang sugar level mo. Hindi, nagpa-check ako kanina. Akin na, di mo, bibigay mo yan sa akin. Ayun. Mamayang gabi nga to, yaan mo yun. Basta yung skid ni Mrs. Santos, pakipaka-follow up yung anak niya. Sige po, Doc. Ako na po bahala doon. Okay. Nelia, kumusta pala yung bata? Okay naman po. Okay, good. Bukas pala ng umaga, when we do the rounds, tingnan natin kung okay na yung lalamunan niya. At kung okay na, pwede na natin siguro siya skid yung operation niya sa Makalawa habang bakante pa ang operating room sa araw na yon. Maliwanag ba? Opo. Okay. Una ako sa inyo. Sige po, Doc. Nelia, paabot naman ako. Hello po? Si Ana po? Sige po. Ana, tawag ka ni Dr. Ray. Punta ka daw dun. Okay. Dr. Ray? Ngayon na ba? Nagaling ko na to. Mamaya tayo. Umalis yung misis ko napuntang Baguio. Ito ka naman sa bahay. Tawagan kita mamaya. May meeting pa ako eh. Okay. Hintayin kita. Sige na. Una na ako sa inyo, ha? Nelia, yun nga palang papel para kay Marco. Nasa table ko na. Sige po, kukunin ko na lang po. Ay, una na ako sa inyo, ha? Ako din. Ano na? Hindi, una na ka. Hindi, sandali lang. Kasi may gusto sana akong sabihin sa'yo tungkol kay Mr. Will. Alam ko namang wala kang ginawa eh. Pero may kasalanan din ako eh. Alam ko. Alam ko rin na alam mo naman yung ginagawa mo. Pero kontrolin mo lang ha. Tsaka kung kailangan mo naman ng kausap o kung gusto mong lumabas, sabihan mo lang ako. Thank you, Nelia. Sige. Uy, grabe ka. Wala kang pinuha sa'yo, ha? Yun lang, yun lang. Sige na, kita tayo bukas, ha? Sige, salamat. Ingat.
ni Dr. Ray sa lamesa niya. Ikaw lang. Nalimutan niya kasi sa center station namin. Nagulat naman ako sa'yo. Sige, iyon mo na dyan. Sige, dito na ako. Sige. Dr. Ray, kakalagay ko lang po sa lamesa mo yung record ni Miss Rubrick. Oo nga pala, Vince, yung blood chemistry ni Yoli Redondo. Ay, Doc. Kasabay ko po si Vince dumating dito. Hindi ko rin po mahanap yung ibibigay kay Marco. Ganun ba? Diyan lang yan. Ay, ba't nilagay yun? Teka, dito yan. Oo nga. Sorry. Alimutan ko. Malilimutan na yata ako. Hindi nga itong source na ito. Alimutan ko. Hindi ako makapasok ng sasakyan. Ay, sige po, Doc. Mauuna na po ako. Baka po nag-aantay si Marco eh. Sige po. Ma'am, magandang gabi po uli. Pwede ko bang malaman kung anong laman yan? Confidential daw po kasi ang laman nito, maski po ako, di ko po alam. Sige. Mauna na po ako. Gusto mo lang mainom? Okay. Vodka. Wala pa lang yelo. Wala. Psychiatric assessment prepared by Dr. Oscar Fernandez. Name of patient, Ray Solano. Uy, ang dami naman yan. Ako na. Kasi maray. Isa sa akin. The patient experienced severe degree of dissolutions that created so much instability. The patient talking to someone does not really exist or to another entity. Based on the history, latest psychological, neurological, and mental status examinations, the patient is found to have schizophrenia, paranoid type that is already chronic in proportion. Dr. Ray also shown pervasive pattern of cruel, demeaning, and aggressive behavior toward others. Wala. Una ka sa akin, 7:10 na, kaya late ka na. Bakit wala pa kaya si Ana? Baka umaga lang sa bar. Good morning, Nurse Nelia. Good morning. Nasaan ang mami mo? Nasa work po siya. Wala pa si Doc eh.
Okay lang ba sa'yo kung magkwentuhan tayo? Opo. Okay. Pero next month pa naman mag-start ang bagong schedule ninyo. Kasi may mga nurse na panggabi na gustong magpang-umaga. Meron naman mga pang-umaga na gusto magpang-gabi. So kung sino yung gusto sa inyong ma-retain ang schedule, magsabi na sa akin agad. Nelia, ano to? Tonsillitis ang problema ng bata. Tapos bibigyan mo ng chocolate. Hindi ka ba nag-iisip? Gusto mo bang mamatay si Maymay? Ha? After this meeting, proceed to my office. Totoo po yung sinasabi ko. Hindi po ako yung nagbigay ng chocolate kay Maymay. Kung hindi ikaw, sino? Kaya mo na yan. Kalimutan na natin yan. Yung papel pala na pinadala ko sa'yo. Na kay Marco na. Kukunin ko na lang po sa kanya. Doc, hindi po talaga akong nagbigay ng chocolate kay Maymay. Pero nasisiguro ko po na kung sino man ang gumawa nun at nagbigay sa kanya, may masamang intensyon. Ano ibig mong sabihin? Ako na ho mismo magtatanong kay Maymay kung sino nagbigay sa kanya ng chocolate. Alam ko lahat ng nangyayari dito sa ospital. At nakakarating din sa akin ang lahat ng mga reklamo ng mga kasamahan mo. Pero dahil naawa ko sa'yo, kaya nandito ka pa rin. Basta gawin mo lang yung mga pinapagawa ko sa'yo. May inuutos ko. Wala tayong problema. Nagkakaintindihan ba tayo, Nelly? Opo. Yes, Colonel. Yun ang nakikita kong modus. Inaalam ko pa kung sino mga kasabwat. Konting-konti na lang at mahuhuli ko na. Isang ebidensya na lang kailangan ko. Ipapaserox ko po ito ngayon at bibigyan kita ng kopya bukas. Sa ospital na lang po tayo magkita. Opo. Sige ho. Good morning po, Doc. Morning, Tuloy. Nandito na
na po yung galing kay Marco. Oh, okay. Una na po ako. Okay, sige. Okay na ba yung lalamunan mo? Wala ka ng lagnat. Okay na po. Basta yung pinag-usapan natin, ha? Kailan po? Sasabihan na lang kita. Ito yun. Kailangan ko lang mahuli sa akto si Dr. Josan. Malaki ang chance na siya ang pumapatay sa room 009. Sige. Mag-iingat ka, ha? Mahirap na. Ito. Gamitin mo. Kamusta na ang mga inassign mong special unit, Colonel? Maasahan ba natin sila? Kailangan ko pang magdagdag ng sasanayan, General. Sa ngayon ay ilan lamang sa kanila ang nakikita kong may kakayanan na sumabak ng pisikal sa operasyon. Hindi importante sa akin ang physical na galing, Colonel. Mas importante sa akin ang mga utak nila. Importante sa akin na hindi nila tayo tatraidorin at kakayanin nila ang mga paggagawa natin sa kanila. So you train them very well. Naintindihan mo? Kailangan ko pa silang sanayan, General. Pero may isa sa kanila na nakikita ko na may kakayanan na. Madali siyang matuto. We have a deep laceration in head, arm, and thigh, numbness in neck, and difficulty of breathing. Magagamit natin siya. Good morning po, Doc. Good morning, Nelia. Kumusta si Maymay? Okay naman po siya. Okay, good. Sabi pala ni Dr. Ray, bukas ay bakante ang sked ng operating room. Monitor mo lang si Maymay hanggang mamaya para bukas ay maisa lang na natin siya kung okay na siya at hindi na namamagang lalamunan. Maliwanag. Opo. Itong mga ano niyo dyan. Doc. Doc. Good afternoon. Good afternoon. Anong oras tayo bukas sa operating room? Sked natin is 1 p.m. Sino bang anesthesiology natin? Si Doc Manny. Tawagan ko na siya kay ng umaga. Follow up ko na lang na 1 p.m. tomorrow. Okay. Okay, sige. I'll see you tomorrow then. Lipat muna ako dyan sa General Hospital at may rounds pa rin ako doon. Okay? Okay, Doc. Sir. See you. Dela, hindi pa ba nadalo yung Chewy mong sundalo? Napadaan po. Oh, sabi ko naman sa'yo. Pakilala mo ako sa kanya eh. Nagmamadali po kasi siya eh. May pinaabot lang yung pinsan ko. Napadaan lang po talaga. Ikaw ba, Jeff? Napakilala na ba sa'yo ni Nelia yung Chewy niyang sundalo? Ako po? Parang nga po ako napapakilala din sa tsuhin niya. O sige. Ito na ako. Next time, Nelia, pakilala mo naman kami pag nandito na yung Chewy mo. Sige po. Okay. Tondo. Hindi naman po ba masakit yung operasyon ko po bukas? Hindi. Wala ka naman mararamdaman kasi papatulugin ka nila. Eh, paano po yung pinag-usapan po natin? Tuloy yun. Basta sasabihan kita. Bakit po ba kailangan natin yun gawin? Malalaman mo din. Sige po.
Ang importante ngayon, magpalakas ka. Dahil bukas ng operasyon mo. Okay? Okay. Okay. Sir, katikbak. Pasukin mo. What happened? Nakita po tayo ni Dr. Ray na magkausap kanina. Kinausap ako ng isa pa nating undercover. Mukhang nahahalata ka na daw. Ano? Ipapa-abort ko na ba tong mission mo sa taas? Hindi po. Malapit na po tayo at alam na rin natin ang lahat. Sa mga pirma sa insurance, lahat yun nakaturo kay Dr. Josan. Timing at ebidensya na lang ang kulang. Pakiramdam ko, may kinalaman sa pagkawala ni Ana ang kasong to. Ana. Natagpuan ang bangkay niya nung makalawa. Puno ng pasa at latay ang katawan. Walang pagkakakilanlan, maliban sa isang maliit na tato sa kanyang binti na may nakalagay na Ana. Bigyan niyo na lang po ako hanggang bukas. Bukas na po ang operasyon ng bata. Anumang oras, pwedeng gawin ni Dr. Josan ang balak niya. Okay. I'll give you until tomorrow. Pero kung ano man ang mangyari, i-assign na lang kita sa Cebu sa susunod na araw. Kung sakali, yung isang undercover ko na lang ang hahawak ng investigasyon na yan. Hello po. Tatanong ko lang po kung may schedule si Doc ngayon na operasyon. Ganun po ba? Saan ospital? Okay po, salamat. Salamat po. Yeah. Oh, Nelia. Pasok, maupo ka. Kumusta ka, Nelia? Oh, tamang-tama pala. Ikaw mag-assist sa akin mamaya sa operation kay Maymay. Kakatawag ko lang din sa operating room at in 20 minutes, dadalhin na si Maymay doon. Kaya mag-prepare ka na rin. Dr. Ray, paano na-atim ng konsensya mo ang ginagawa mo? Anong sinasabi mo, Nelia? Mamamatay tao ka? Pati bata, papatayin mo. Teka. Nelia, mag-usap nga tayo. Kalma ka lang. Ano ba ang problema? Problema? Wala akong problema. Ikaw ang may problema. Dahil buko na ang modus mo sa insurance. Teka, Nelia. Mag-usap-usap muna tayo. Isa ka pa. Kasabot ka ni Dr. Ray. Ikaw ang nakipirma sa lahat ng insurance. Anong insurance ang pinagsasabi mo? Nelia,
Mag-usap tayo ng maayos. Maayos? Pati si Ana na walang kamalay-malay, pinatay mo. Si Ana! Si Ana! Ayan! Ngayon pinagbibintangan mo siya. Dahil hindi niya kaya ipagtanggol yung sarili niya. Magnanakaw si Ana pero hindi siya mamamatay tayo. Hindi niya kaya gawin yon. Nung huli namin magkita, sinabi niya sa akin lahat na ninanakawan niya yung mga pasyente dito. Pero ginagawa niya lang yun. Dahil klepto siya. Dahil sakit niya yun. Teka. Ano naman ang kinalaman ni Ana dito? Una pinagbintangan mo si Dr. Josan. Pinagbibintangan mo ako. Sino ba pinagbibintangan mo? Dati sabi mo merong multo sa room 009. Yung multo. Yung multo gawa-gawa ko lang yon para hindi mo ako pagdudahan na pinaghihinalaan na kita. I think, Nelia, you better need to see a psychiatrist. Nelia, mag-usap tayo. Nelia, bakit? Anong ang problema? Kathy, walang problema. Mag-usap lang kami ni Nelia. May ayusin lang kami. Ayusin? Ano aayusin? Sandali, Nelia. Maupo ka muna. Ano nga ayusin natin? Itong buwan lang, 5 na ang namamatay sa room 009. Paano naging maliit yun? Hindi mo alam ang sinasabi mo, Nelia. Nonsense. Alam ko ang sinasabi ko at alam ko rin ang ginagawa ko. Buko na ang modus nyo. Buko na ang modus nyo sa insurance. Insurance? Sinabi na wala akong alam sa insurance, Dr. Ray. Are you buying this? I know. Nelia, pag-usapan natin to, pero kumalma ka muna. Hindi nyo ako mauuto. Dr. Ray, are you buying this? I know. Doc Hasan, I'm sorry. Nelia, what are you doing? Saan ba tayo magsisimula? Ano talaga ang problema, Nelia? Mamamatay tao ka. Lahat ng pasyente sa room 009, ikaw ang pumatay. Okay, once and for all, ito. What you're experiencing is schizophrenia, okay? Symptoms niya ang paranoia. Obviously, we have a more important matter to attend than her schizophrenia. What are you trying to do, Nelia? Si Dr. Oscar, kaibigan ko, kaya kita tinanggap dito, pero alam ko, pasyente ka rin niya. And he is one of the greatest psychiatrists in this country. Okay? Hallucination lahat yan, Nelia. Hindi totoo. Pero huwag mong iniiba yung usapan dahil mamamatay tao ka. Dr. Ray, we Pinatay need to mo save a si life. Right Ana. now, I need you to come with Ana me. din naman. Oo, si Ana patay na siya natagpo. Anong bangkay niya? Sa ilog. At ikaw ang pumatay sa kanya. Bullshit, Nelia. Dr. Ray, are you buying this? We need to be in operation in a few moments, Dr. Ray. Okay, teka. Dali, Dr. Jusan, ano ang ebidensya mo? Yung kay Marco, yung envelope. Okay, Marco, Yung kay Marco. ebidensya mo yun. Okay, Cathy, pakikuha sa office ko. Andun sa ibabaw ng lamesa ko. Please, pakikuha para makita. Sinasabi niyang ebidensya. Hurry, please. I'm sorry, Dr. Jusan. All nonsense. Sino ba? You need to go on with Mga Nelia. sinungaling kayo. Naintindihan niyo ba yun, ha? Oh, Cathy. Ayan, ito na, Dr. Jusan. Here. Ikaw, kumagbukas, Cathy. Bullshit, Doc. Girl, regular insurance Ano yan? na to eh. Hindi ito Regular yun. insurance. Hindi ito yun. May kopya. May kopya akong binigay kay Colonel. Yan yung ebidensya mo? May kopya akong binigay kay Colonel at lahat sa insurance, ikaw ang nakapirma, Dr. Susan. Ano Pirma insurance dito, ikaw. pinagsasabi mo? Sinabi kasi wala akong alam sa insurance. Dr. Ray, I need you to come with me. Now! Once and for all, sino sa inyo nakakilala sa tiyuhin ni Nelia na lagi dumadalaw dito? Important, Dr. Ray. You? Cathy? Girl, sorry ah. Pero hindi ko pa talaga namimit si See? Colonel. You? Kilala mo? Jeff, I Tiyuhin need niya? you to attend to the patient. Now! Leave. Wala yung nakakakilala. Hindi ako baliw mo. Imagination. Hallucination. Hindi ako baliw. Intindihan niyo You ba yun? better Hindi rest, ako baliw. Nelia. Dr. Ray, please. Dr. Ray! Si Maymay! Si Maymay! Doc Hasan! Doc Ray! Defeat! Defeat! Bilis! Maymay! Proper time! Maymay! Maymay, gumising ka. Maymay, hindi ka patay. Hurry up! Gising ka. Nelia. Maymay, gising ka. Nelia. Maymay. Okay, defeat na natin. Maymay, gising ka. Nelia, yung shirt. Cut the Maymay, shirt. gising ka. Nelia, cut the shirt. Maymay, Doc. gising ka. Huwag kang... Nelia, cut the shirt. Doc. Clear!
makita na't magkatotoo sa susunod na ikot ng mundo. Ang buhay na dalisay na may pag-ibig. Dok! Anong nangyari? We're very sorry po. Leave it to me, Dr. G. Kapal lang mukha mong mamamatay tao ka. Ako pa talaga pinagbibintangan mong kasabwat. Mabubulok ka sa bilangguan. Huli ka ngayon. Luka-luka ka ba talaga? Naku kung mag-enjoy manood ng video? Namatay ang bata dahil sa kagagawan mo at ako ang attending physician niya! Min? Nakikita mo na ba ako? Ano po ang ibig sabihin nito? Narito ang kopya ng insurance ni Maymay na nagkakahalaga ng 2 million pesos na pinirmahan at inaprubahan mo, Dr. Ray. Idinamay mo pa si Dr. Josan dahil ang ibinigay mong kopya kay Nelia ay nakapangalan kay Dr. Josan. At narito naman ang kopya ng warrant of arrest ninyong dalawa. Malaking pagkakamali po ito. Ikaw itong nasa video, hindi ba? Parang ako nga po yan, pero sino po ang kumuha ng video na yan? Hindi po ako ang may problema sa isip. Si Nelia po ang may psychiatric illness sa pag-iisip. Kahit itanong niyo sa doktor niyang si Dr. Oscar. Dr. Ray, kaibigan ko rin si Dr. Oscar. Si Nelia ay estudyante niya. At ikaw, ang pasyente niya. Malinaw na ba? Hindi po ako magsasalita ng hindi ko nakakausap ang lawyer ko. Malaking pagkakamali po ito. Baka magsisi Sige kayo. na, sige na. Tuloy niyo na yan. Kaya nakatulong na ako sa'yo, ha? Magkampo ka pa ulit. Pero, Dok, basta sa ospital mo, wala akong problema, ha? Tsaka tama ka. Madali nga lang ang ganito. Easy money. Dahil sa insurance. Tinan mo si Maring Beth. Nakaapat na asawa na. Lahat patay. Nakasked nga kami sa Japan by next month. Baka mo naman na mabingwit namin. Kami,
Nakikita mo na ba ako? Ano pong ibig sabihin nito? Narito ang kopya ng insurance ni Maymay na nagkakahalaga ng 2 million pesos na pinirmahan at inaprubahan mo, Dr. Ray. Good job, Nelia and Jeff. Mag-report kayo bukas sa office for your new assignment. Yes, sir. Thank you, sir. Salbahe pala yun si Doc. Parang si Mama. Palagi ang pinapalo. Nelia, pasensya ka na kanina. Pero ngayon, panatag ng loob ko. Puro na lang pala, nalaman mo na kakaampon lang ni Josie kay Maymay. Maymay, balita ko, maampon ka na daw sabi sa akin ng mga bata dito. Opo, si Ma'am Josie po. Palasimba rin po siya dito. Buti naman kung ganun. Basta lagi ka mag-iingat, tsaka magpakabait ka dun, ha? At kung pwede, bisitahin mo ako dito, kahit tuwing linggo lang. Sige po. Okay? Sige. Ayan. Bawalin Thank mo you yan. po. Ingat. Sige po, thank you po. Oo. Kilala ko na si Maymay dati pa. Pati alam ko ngayon na gagawin ni Dr. Ray ang plano niya, kaya tinanggal ko na ang swero ni Maymay kanina. Para kahit anong i-inject sa kanya, hindi napapasok sa katawan niya. May in-inject din akong gamot para pansamantalang tumigil ang pulso niya. Maraming salamat at pasensya na. Come in. Granted. Maupo ka. Pasensya na kayo, ha? Hindi ko ipinaalam na dalawa kayong undercover sa kasong to. Okay lang po yun, sir. By the way, congratulations sa inyong dalawa. Congratulations sa'yo, Nelia. Sa'yo din, Jeff. I will give both of you a 2-week vacation, all expenses paid. Dismissed. Enjoy your 2-week vacation. You deserve it. Thank you, sir. Nelia? Tuloy. Kuha mo siya ng mainom. Doc Ray. Kung malinis ka lang sanang magtrabaho,
sana hindi tayo umabot sa ganito. General, sa simula pa lang dapat nasa magandang ayos ng mga pyesa. Planado mo dapat ang bawat galaw. Hindi ka dapat maisahan. Kung kinakailangan magsakripisyo ng mataas na posisyon para manalo, gawin mo. Nakakapanghinayang, pero nauunawaan ko. Naintindihan ko na kailangan magsakripisyo para may manalo. Bago pa man ang laro, alam mo na dapat ang tutumba sa piyesa ng kalaban mo. Unahan lang yan. Ikaw na bala, General. Hanggang sa muli. Nelia, this is your new assignment. Walang nakakaalam nito except me and me alone. Nelia Katigbak. Nelia. Maupo ka. Yes, Colonel. Mga
na